will be able to understand as you said, O Lord, only those who are interested will receive a revelation from you. Amen. And right now, O Lord, as we listen attentively, let your Spirit unfold to us the truth you want us to learn, so that we will be able to apply in our life. Bless each one and those who are coming. I pray for the protection of God, and those who are lazy to come, I pray that you will give the hearts, Holy Spirit. Thank you so much. Bless us, O God, this day. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Okay, praise the Lord. So, good morning ulit sa inyo at sa mga nanonood at manonood. God bless everyone. Okay, so yung ating text sa ating topic na ito ay makikita sa Matthew chapter 7 verse 21. Sabi rito, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. So, ang sabi dyan ay hindi daw lahat ay makapasok sa kingdom of heaven. Only those who do the will of the Father. Okay? So, this year, ang theme ng ating organization, ang CHEF, which is our theme last, kung maalala nyo sa ating retreat, kaya discipling tomorrow's generation today. So, yan yung ating theme this year. So, ang theme na ito is to kumbaga, challenge or para ma-fulfill yung vision ni God na in-entrust niya sa CHEF, Jireh Evangel Church Planting Philippines. So, kailangan ay kumbaga yung theme na ito ay connected doon sa sa vision ng CHEF. At ano yun? Ano yung vision ng CHEF? Jireh Evangel Church Planting Philippines, proclaim His praise to the islands. So pag nagtatanong ka, ano kaya ang vision ng ating church o ng CHEF, Jireh Evangels? Kasi yung Evangel Family Church is under siya ng Evangel Family Church is under ng JECPP. Ibig sabihin, yun yung pangalan ng organization natin sa buong Pilipinas. And yan yung naka-register sa BIR o sa BIR o sa SEC. Sa SEC pala. And yun yung pangalan niya. And the vision why this organization was born, it's because of someone who has the vision, and that is a Singaporean na binigyan ng Lord ng vision para sa Pilipinas, at ito yun, proclaim His praise to the islands. Kasi kita nyo yung Pilipinas ay maraming islands. Ilang islands? 7,100 plus. Lulubog din ito kasi yung ibang di ba? Mga ibang island. Kaya 7,100 plus na lang. So, hindi ko naman yung fix. But that's the vision. So, in connection to this vision, ay, sabi ko kanina, related yung ating theme this year. So, challenge to fulfill the vision. And today, in response to this theme, is we're going to launch the discipleship system. Ayan, so explain ko mamaya. So, ang goal is not just simply to produce disciples. So, yung goal ng ating discipleship system ay hindi lang para mag-disciple, kundi to develop disciple makers or tinatawag nating kingdom influencer. Taga-influence. Yes. Hindi ikaw dapat yung na-influence, kundi ikaw ang mag-influence. Yun yung goal ng ating discipleship system na ating gagawin o ating ilawan sa umagang ito. So every lesson, bawat lesson materials na ating gagamitin ay nakakonect dito. Ibig sabihin related dyan. So intentionally designed to support the vision because the vision is church planting. So kaya pinakadulo is you will become an influencer in the field of your expertise. You will become a pastor in the field of your expertise. So pagiging pastor ay hindi yung sa pangalan lang, kundi maraming mga tinatawag na pastor, walang church, hindi yung totoong pastor.
kundi mayroon siyang mga grupo na ini-influence. And it is based founded in Genesis chapter 1, verse 26 and 28, and the Great Commission. Ano yung Great Commission? Go. Go and make disciples. That is Matthew 28, 18 to 20. So kapag ang isang tao, nagkukode siya ng verse na yan, at hindi niya alam yung Genesis 1:26 to 28, ma-misinterpret niya yung sa Matthew 28. Bakit? Kasi doon nanggaling yun. Connected yun sa Old Testament. Kaya nga sabi doon, and baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ibig sabihin, hindi lang sa pangalan ni Jesus. Or pag sinabi rin kasing pangalan ni Jesus, ibig sabihin, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, nire-represent niya na. Are you following? So mahalaga na naiintindihan. So any individual who explains Matthew 28:18 to 20, tinawag nilang Great Commission, at hindi niya naintindihan kung ano yung kanyang purpose sa buhay, ma-misinterpret niya yung mandate ni Jesus Christ. Kasi magka-connect ang mandate ni God the Father, kasi sa beginning yun eh. And bumunta dito si Jesus, di ba? Para ibalik, kumbaga, nawala yung authority sa mga tao na mamuhay dito sa lupa na parang nasa langit. Okay. We can experience to live like heaven on earth. Amen. Amen. Nung nagkasala si Adan at si Eva, nawala yun. Pero pumunta dito si Jesus para ibalik yun. That's why ang Genesis 1:26 to 28 and Matthew 28 ay related doon. Kaya sabi ni Jesus Christ, I have given you the authority. Ibig sabihin, binalik niya ulit. Na pwede ka nang mamuhay ulit dito sa lupa na parang nasa langit. Amen. Gusto nating mamuhay na gano'n, di ba? Parang ayaw niya. Kaya nga, TikTok ka ng TikTok. Kaya ako na pinaggagawa mo para maging masaya ka, di ba? Para mag-enjoy ka, di ba? Party dito, party doon. Or pasyal naman tayo, punta naman tayo doon. Mga ganito. Kung ano-anong ginagawa natin para lang tayo ay mag-enjoy, mag-relax. Because that's the design ng bawat isa sa atin. To live like heaven on earth. So, binalik yun ni Jesus Christ. Pero kailangan nating matutunan yun. Hindi siya, ayan, pumunta na si Jesus dito sa lupa para ibalik yun. Pero, kailangan nating matutunan paano. That's why the Bible is given, because the laws and principles were written in the Bible para turuan tayo paano mamuhay ng parang nandito dito sa lupa na parang kang nasa langit. Because laws and principles were established by the Creator, which is written in the Bible or Manual of Life, and through the Holy Spirit. So, yun yung basic foundation. So, this passage reveals the eternal purpose ni God. Bakit tayo pinanganak sa mundo-mundo? And ang tanong ngayon, why do we need to pursue the divine purpose? Bakit? Kasi ang sagot ay nasa Matthew 7:21 kanina na not everyone, hindi lahat na tumatawag sa Kanya na Lord, Lord, ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Only those who do the will of the Father. Klaro yun eh. Amen. Amen. Do the will. Kaninong will? The Father. Yes. Hindi mo will. Ang tanong, sinong tatay mo? To those who do the will of the Father. Who is your Father? The Father of all lies or the Father of truth? So, pero tinutukoy dito ni Jesus Christ, of course, God the Father, which is in heaven. Sabi niya, klaro, di ba? Hindi lang Father, kundi Father who is in heaven. Amen. Yes. Sinong tatay mo? In heaven. Hindi yung physical tatay mo, the one who is in heaven, Amen. or the liar. So, kailangan siguraduhin mo. So, tingnan natin. And, pakikita naman. So, the Greek word, kasi sabi niya, only those who do the will. Kasi mahalaga ito Do you want to enter the kingdom of heaven? Yes.
Hallelujah. Hindi na tayo kumbinsido. Okay ka lang? So, ano daw dapat? Klaro yun eh. Only those who do the will of the Father in heaven. Klaro yun. Ibig sabihin yung sagot andyan. Amen. The Greek word of will, tinignan ko nga eh, para daw klaro, para klaro yung ano yung, para hindi ko lang gawa-gawa. Sabi ko, Lord, ano kaya? Buti lang, thank you Lord sa Google, kay EI, so marami akong tinignan. The Greek word ng will, ano yung will? Greek word, babalik sa original idea. Ano yung will doon? Thelema, that's a Greek word. This means, sa English is purpose. Kasi pag tinignan mo siya, pagka for example sa Bible, this verse, ano yung Greek word ng word na ito sa verse na yan. So, bibigay sa yung Greek word, di ba? Tapos, titignan mo sa dictionary dictionary ng Greek to English. Ang dami niyang, mas maganda siya. So, doon mo makikita, ang dami pala ibig sabihin. So, the meaning of will is purpose, desire, intention, or what one wills. Siyempre, will yun eh. And Jesus is teaching that merely calling Him Lord is not enough. When you confess Jesus Christ as Lord, you acknowledge Him as the owner of your life. Nagmamay-ari, di ba? Alam natin yun. Hindi ko nilagay ito yun. Meron akong pinakitang, ibig sabihin yun. Hindi lang na tinatawag mo sa puso si Jesus Christ as Lord, kundi sa buhay makikita. Praise Lord. And yung confession mo, pagsasabi mo na si Lord ay, kailangan mo, kung alala nyo last Sunday, kailangan dumating ka sa punto na kailangan mo si God. Kung wala siya, wala kang magagawa. That's right. That's right. Kailangan dumating ka sa ganun na realization. Kasi kapag hindi, walang resulta sa buhay natin. Kasi kailangan hindi lang, kagaya na kanina, kinanta na, ano yung kanta natin na unang worship song, slow song. Hindi. Ikaw. Walang ibang pang inaasam, Jesus. Di ba? Si Jesus lang. Ang tanong, totoo ba yun sa puso mo? Yes, yes. Okay, so pag kinanta mo yung totoo yun sa puso mo. Amen. So, ibig sabihin, from your heart. So, if you recognize, nakilala mo na kung wala ka talaga, Lord, walang mangyayari sa buhay ko. So, pag na-realize natin yun, magkakaroon ng result sa buhay natin. So, we'll not just say, Lord, Lord, but there will be result. Kaya sabi nga ni Jesus, yung sa Matthew 7:21, before that verse, may nakalagay doon na, by their fruit you will know them. Amen. Amen. Makikita mo yan na puno ng santol kasi may bunga siya na santol. Alam mo na mangga kasi may bunga siya na mangga. So, ibig sabihin, alam mo na Kristiyano ka, you do the will of the Father, He is your Lord kasi ginagawa mo yung will, kalooban niya. So, Jesus is as Lord is revealed through your life. Through your focus, makikita dun sa priority mo. Ayan. Sino ba ang priority mo sa buhay? Ano ba ang priority mo? So, it will be demonstrated how you pursue the will of the Father. Kaya mahalaga yun. Next, siguro narinig din na kayo sa lagi kong sinasabi, purpose, because that's the reason kailangan natin bakit tayo nandito sa mundo nito. So dahil, ang sabi kanina, di ba, only those who do the will of the Father. Ano ibig sabihin nun? This does not mean we are saved by our works. Ano ibig sabihin nun? We are saved by the grace of God through faith in Jesus Christ. However, the evidence of genuine faith is a transformed life that delights in doing the Father's will. Obedience is not the root of our salvation, it is the fruit of our salvation. Naintindihan nyo? Bunga, resulta, na kinilala mo, ni-recognize mo si Jesus na Lord sa buhay mo, ang resulta, you pursue His purpose, not your own purpose. Amen. Kaya nga sinasabi na whoever
wants to be my disciple, kailangan niyang i-deny. You must deny yourself, take up your cross daily, and follow me. Ibig sabihin, you have to give up your own will. Kasi klaro sinabi ni Jesus, only those who do the will of the Father in heaven. Hindi yung will mo, hindi yung gusto mo, hindi yung ambition mo. Eh paano pala yung ambition ko? Hindi ka nabuhay dito para sa ambition mo. Hindi ka pinanganak sa mundong ito para sa sarili mo. That's right. Are you following? Yes. O gusto mo pa sumunod kay Christ? Hindi ka pinanganak dito para sa sarili mo. Para sundin yung gusto mo. Pinanganak ka dito para gawin yung pinapagawa niya sa atin. Amen. That's why you are here. That's the reason. And all your personality, whatever you have, is connected to that. Amen. Praise God. Kaya, klaro na alam natin yun, dapat alam natin. So, for many years, even before pandemic, lagi ko na itong sinasabi. And that's why I was able to write the book kasi gusto kong ibahagi sa mga gustong malaman. Pero yung mga hindi interesado, syempre, wala yun sa kanila. Kasi ngayon ang tao, ang gusto niya lang pakinggan kung ano yung gusto niya. Tama ba? Kung ayaw mong pakinggan, kung baka pinipili. So, when we come to church, sometimes there are things, truths that we don't want to hear, but God wants us to know. Are you following? That's right. Amen. Okay. Pag pumunta tayo sa church, hindi lang yung gusto natin marinig ang ating maririnig. Kaya parang sa buhay natin, araw-araw ba lahat na nangyayari sa buhay mo gusto mo? No. Hindi, di ba? So, ganun din. Because God knows what is best for us. Alam niya kung anong the best para sa atin. Alam niya kung ano yung dapat nating malaman para hindi ka magkaganon. Para hindi natin maranasan. Kasi nga pumunta na nga siya dito para maranasan natin yung buhay dito sa lupa na parang nasa langit. O ito, namatay na ako sa krus para maibalik yung buhay, yung disenyo na gano'n. At nagbigay pa ako na meron tayong Bible, the Manual of Life, and the Holy Spirit na kanyang iniwan para hindi tayo malinlang o kaya ay maligaw. So, kompleto. Wala tayong hahanapin pa. Pero hindi dole out magbigay si Lord. Ano yun? Hindi niya ibibigay diretso sa'yo. There are keys, there are laws and principles na dapat natin maintindihan at malaman. That's why there is a Bible. Amen. Praise God. So, each one of us, we need to recognize. So, and do the will of the Father. So, God's purpose gives meaning, direction, and eternal value sa ating buhay. So, remember, hindi ka pinanganak dito sa lupa para sa sarili mo. Pinanganak ka para gawin ang will ng Father who is in heaven. And, kung hindi yun yung ating layunin, sabi rito sa John chapter 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. Apart from me, you can do nothing. John 15:5. Klaro na ito na in-emphasize ko, in-explain ko nung linggo. That verse emphasizes a life disconnected from Christ will ultimately come to nothing. Kinanta natin ulit kanina, di ba? Yung unang praise, our slow song, na ikaw ang ano? Ang buhay ko. Di ba, sinasabi ron? Si Jesus ba ang buhay? May ibig sabihin nun. Ibig sabihin, you realize, without Him, you are nothing. Kaya sinasabi mo na ikaw ang buhay ko. Ano ibig sabihin nun? Na ikaw ang buhay ko, Lord. Everything you build apart from Him will eventually become useless and worthless at maging walang kabuluhan. So, we may build a career. Yung sabi ko ng last Sunday, gusto ko lang ulitin, profitable business, valuable investment, beautiful homes, and even strong families. But if they exist only to fulfill your ambition, yung gusto mo, rather than God's purpose, they will have no lasting significance. Maging walang kabuluhan sa kaharian ng Diyos. Ito. Clear ito. God never intended our careers, businesses, resources, or influence to end with ourselves. He entrusted them to
might lead people to Christ, disciple them, and bring biblical values into every sphere of society. So alam natin yun ang will ni God. Ano yung will ni God? That's the purpose of God. Ano yung intention ni God sa buhay mo? To dominate, di ba? Exceed the field of your expertise. So, kailangan nakatatak yun klaro sa isip natin para influensyahan ko sila na dalhin sa church. Influensyahan ko sila na lumapit kay God. Influensyahan ko sila with the values, with the biblical lifestyle. Kailangan, yun lagi yung iyong mission. That's your assignment. Saan ka man mapunta. But, next, sadly, many believers build their lives around personal dreams alone. Nakatutok sa sarili. They pursue wealth merely to become comfortable, retire early, or provide security for their families. While caring for our families a biblical responsibility, hindi naman mali yun na mahal mo magulang mo, do you do your responsibility? Because that's a biblical responsibility also, but it must never replace God's greater purpose. Hindi dapat mag-replace yung purpose ni God. Ipagpalit mo yung priority. So God alone is our provider and our family's ultimate source of security. Kung mahal mo family mo, mas mahal sila ni God. That's right. Amen. Kung nag-pray ka na i-provide mo yung kanila, may iangat sila sa buhay, mas pa si God. Kasi gusto niya rin sila maging maayos yung kanilang kalagayan. But you will be the instrument. Amen. Ikaw na una eh. So, you'll be the instrument. So, anong dapat? Next, instead, we should view everything God has entrusted to us. Ano man yung career na binigay niya sa'yo, na i-build mo, na i-pursue mo, the business, the talents, the influence that you have, resources, as opportunities to advance His kingdom, proclaim the gospel, and transform communities with biblical tools. Amen. Praise God. So, hindi lang information, but transformation. Hindi ka lang nag-share, but you walk the talk. Amen. Amen. Praise God. Kaya nga, kung ako yung tumatayo dito at nag-preach, dapat ay mas walk the talk. Pag hindi makikinig siya sa atin. Or si Pastor Nicky siguro, sabihin, wala ka dyan, baka may ganun pa, di ba? So, hindi mag-i-imin si Pastor sa likod. So, kailangan ay, although we are not perfect because we are going there. That's why we study. So, each one of us, dapat nating maalala lagi. So, lagi sa atin. Bakit ka yan ang kukunin mo? Para saan? Para buti yung gusto ko. Ano nga sabi? You are born to fulfill the purpose of the Creator. Mahalaga yun. Now, ang tanong, are you building your career, your business, your family, your gifts, and your resources to advance God's kingdom? Next. Are you using your influence, your calling, your talents, your profession to bring people under the Lordship of Jesus Christ and transform society with biblical culture? Yun yung tanong. So if your life is aligned with God's purpose, you are demonstrating the marks of someone who is doing the will of the Father. So pinapakita mo. So every one of us, gusto natin, bawat isa sa atin, gusto natin na marinig someday, well done, good and faithful servant. So, paano natin masigurado na yung sasabihin sa atin? Na yun ang maririnig natin kay Jesus Christ. We must do the will of the Father. Next. So, you must, doing the will of the Father in heaven is our highest priority and absolute necessity. Highest priority mo, ano yun? Doing the purpose, the intention. Kung ano yung gusto, ano nga yung intention? Purpose, di ba? Naintindihan nyo na ang will of the Father, di ba? Anong will ni Father, ng ating Father? To dominate? Yes. It's in the field of your expertise. Influence. And infiltrate. Kung sa mas klaro na term sa atin is to
ibig sabihin, may kakayahan ka na i-transform ang ating society. Amen. So, ibig sabihin, if all of us will do our part, kung ang mga Filipino, yung people na yun ay malaman nila kung saan sila mag-exil, at alam nila yung kanilang mission, this is to transform society, makaproduce tayo ng generation na maayos ang kultura that is living the lifestyle of heaven, the culture of heaven, walang corrupt. Amen. Yes, that's right. That's right. Wala rin, tinatawag nila na red tape. Ibig sabihin, maging maayos yung ating bansa. Wala sa gobyerno, nasa mga pagtuturo ng churches. Because that's the mandate of Jesus Christ. Transform society. Go and make disciples of all nations. Amen. Pag tinignan mo yung Greek word ng nation, group of people yun. So, ibig sabihin, ang influensyahan mo, hindi isang tao, hindi dalawang tao, grupo ng tao. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Nakakonect doon, ulit doon sa Genesis 1:26. So, yun yung mission. Kung tignan natin yung Pilipinas ngayon, ano nangyayari? Pati mga churches nag-aaway din. Which is supposed to be mag-unite, di ba? Every churches has his own assignment. Kung tayo, individually, we have our sphere of influence, area of influence, yung isang church meron din. Sino yung kanilang target, mga inaabot? But for us now, klaro, those who do not know the will of the Father, turuan natin sila. May kilala ka ba? Yes. Sila yung misyon. And, mas maganda doon sa field of your expertise. Kasi grupo yun eh. Yun yung mandate ni Jesus Christ. Klaro yun. So yun yung ating gagawin. You don't just go there and evangelize. Punta ka sa biwak, nag-evangelize ka. Maya-maya, nandun ka rin sa inuman. Ano yun? Anong kultura? Parang hindi mag-coins. Kung parang walang hindi siya nag-judge dun sa kultura mo. Anong kultura dala-dala mo? Ba't ka nag-share doon? Maya-maya, naririnig ko, nagmumura. So, anong kultura pala yung dala mo? We must bring the culture of heaven. Kanta-kanta ka doon sa church. Ang lakas ang kanta mo. Grabe. Umiiyak ka pa. Mamaya, na kumakanta ka naman doon ng worldly song. Anong kultura mo? What's your music? What's the culture? Ano yung ating Yes. Anong music dun sa kultura o sa kaya ng Diyos? The culture, the practice. Anong practice meron ka? So, makikita yun sa buhay natin. So, doing the will of the Father is our highest priority. At saka, absolute necessity. Ano ibig sabihin ng absolute? Absolute, wala nang iba. Yun lang. Hindi absolute na tubig. Absolute na water. So, why? It's very important because of the following reason. Una, you must do the will of the Father in heaven so that the Father will allow you to enter the kingdom of. Hindi good work sa result yan. Resulta na tinatawag mo siya na Lord, kaya ka na pinupurso mo yung kanyang purpose. Not your own purpose. You deny already yourself. Ibig sabihin, pinagpaliban mo, kumbaga, isinurrender mo yung iyong will. Pero may sinabi si God, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Hindi ang desire mo ang habulin mo, kundi kung ano ang desire ni God. Amen. Kasi ang desire mo, it will just follow. So hindi mo pinaghirapan. Dami ngayon na mga huwag mo daw habulin ang pera. Pag nagnegosyo ka, kung makikita nyo, sa mga pagkalastas, huwag mo habulin ang pera. Huwag mo rin habulin ang success. Follow the principle. Amen. It is just a result. So sabi dito sa Matthew 7:21, ulitin ko, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Kung tingnan nyo dito, I never knew you depart from me. That is,
When you continue reading sa 21, 22, this is verse 23. Apart, I never knew you, depart from me. Hindi kita kilala. Masaklap yun. Parang yung isang anak, di ba? I don't know kung sino dito may na-experience na gano'n. Na tatay mo hindi ka kikilalanin. Ano kaya? Tatay mo ay hindi ka tanggap? Ano kaya mararamdaman mo? Masakit yun, di ba? I don't know gaano kasakit, but here, if you did not do the will of the Father, sabihin tayo ng God the Father, I never knew you. Umalis ka dito. Masakit yun. Kaya, pumili ka. Now is your time. It's a time to decide. Okay, so, this verse ay very clear. So, in-explain ko na yan kanina. Only those who do the will of the Father. Next, what is the will of the Father? Ito, ano na lang to follow up ko sila sa Sunday na-explain ko. So, Genesis 1:26. So, what is the will of the Father? Genesis 1:26. Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea, and the birds in the sky, over the livestock, and all the wild animals, and over all the creatures that live along the ground. So from the beginning, God created you to rule, to lead, to govern, and exercise dominion over His creation. He has given you the ability to lead, to influence, to govern, and make positive impact wherever He places you. Kung saan Kanya nilagay. Kasi sabi sa next, 2 Corinthians 10:13, but we will not boast beyond limits, but we boast only with regard to the area of influence God assigned to us to reach even to you. So mayroon kang grupo, mayroon kang field na kung saan assignment mo. Amen. Kaya yung sinabi ni Jesus Christ, go and make disciples to all nations, mayroon kang grupo ng mga tao na dapat i-handle o influence. And God assigned for you to influence. And that's our work. Alamin mo kung saan, in your field of expertise. So God has assigned each of us, may kanya-kanya tayong specific field na pinagkatiwala ni God. So your purpose, klaro, alam mo na yun. Amen. Now, kung titignan natin ngayon sa ating palibot, isang example si Daniel. Kilala niyo si Daniel sa Bible? Sino nga siya? Siya yung tinapon sa balon ng leon. Dahil si Daniel that time ay nasa Babylon. At si Daniel ay nagsilbi siya sa 4 na hari. Noong time na, sino yung hari nung tinapon siya sa balon ng leon? Maalala nyo? Tama ba ako? Cyrus? Okay. Pero ang alam natin sigurado, nasa lugar siya na ang tawag natin sa kanila, Babylon. Okay. And yung kultura ng Babylon ay hindi kagaya ng mga Israelites. Okay ba? Kasi ibang bansa yun eh. Pero dahil ang mga Babylon, di sila naniniwala kay God the Father, the one who created the heavens and the earth. Ibang Diyos pinaniniwalaan nila. Pero si Daniel, hindi siya nagpalinag, nanatili siya. Kumbaga, iba yung kanilang Diyos siya, nanatili siya, nanindigan siya, hindi siya nagpa-influence sa mga tao, kultura ng ibang tao na kung saan iba yung kanilang God. Hindi rin siya nagpa-influence. Kung maalala nyo, di ba, yung pinakain sa kanila, kasi yung mga Hudyo or mga Israelites, di sila kumakain kami ng baboy. Yeah, they don't eat pork. So, ay ang ino-offer si kanila yung mga karni, mga ano. So, si Daniel, pinili niya lang ay gulay, fruits. Sabi niya, tignan mo kung sino mas matipuno sa amin after 10 days. So, kung gusto niya maging makisig, sundin niya si Daniel. Ano yung kanyang ginawa? Fruits and vegetables. 10 days. Mas makisig si Daniel at yung kanyang mga kasamahan kaysa dun sa mga iba na kumakain ng karne. So it means, pinapakita ko na ito because Daniel was not influenced by the culture of Babylon.
culture is different from the culture of heaven. At galing tayo dyan. Na dati hindi tayo nag-promote sa church. Dati nagmumura. Dati pahit ng ugali. Pero, nilipat ka sa isang kultura na kung saan yan yung original na culture natin is the culture of heaven. The practice, the lifestyle. Kaya bumabalik tayo, kaya dapat tayong maturuan kasi yung ating isipan, ang mga prinsipyo na naukit sa ating isip ay prinsipyo ng world. Kapag ka nagsalita ka sa tao or nag-post ka sa Facebook ng terms or mga bagay na gusto nilang marinig, tuwang-tuwa sila sa'yo. But, the moment na nag-post ka ng ayaw nilang marinig, magagalit sila sa'yo. Hindi nyo? Why? Ganun yung kultura nila. So each one of us, what kind of culture are we going to develop? Of course, yung ating design, the original culture of our nation. Saan? The kingdom of heaven. God has assigned each one of us. So, si Daniel ay hindi siya nagpa-influence. Si King Nebuchadnezzar, yung time na yun, may notes pala ko dito. King Nebuchadnezzar was the king of Babylon that time, but Daniel never compromised. That's right. Amen. Hindi siya nag-compromise para lang i-accept siya ng hari. Hindi siya nag-compromise para lang siya in, kundi nanindigan siya. So, every one of us, everything we build must be connected to the divine purpose. Praise God. Amen. So, someday, build your career to influence people to the kingdom of God. Amen. Build your business and your assets to advance the kingdom of God. Amen. Build your family to reflect and expand the kingdom of God. Amen. Yung family mo. Hindi reliyon, but the kingdom of God. Now, ang tanong, are you building your career, your business, and your family to influence people to come to God? Na lumapit sa Diyos. Ayan. Pangalawa, bakit kilala ng report para makapasok ka? Siyempre, yung pangalawa, dalawa lang yan. If you do not do the will of the Father in heaven, you will be denied entrance in the kingdom of heaven. So, yun pa rin ang text sa Matthew chapter 7, verse 21. So, to avoid, para hindi ka ma-deny, kailangan intentionally, kailangan mo magdesisyon ngayon. Intentionally, you walk in God-given purpose. Set aside your excuses. Maraming alibay ang tao. Sorry po, hindi ako nakasimba kasi ganito, gano'n. Maliban na po, bedridden ka talaga. And set aside your excuses. Commit yourself to fulfilling His purpose. Build everything you do, not for your own ambition, but for God's glory and kingdom. Ang tanong, who are those who refuse to do the will of the Father? Sino daw yung mga tao na ayaw sumunod sa gusto ni God, or will, or purpose, or intention? Those who profess Jesus as the Lord with their lips, sa bibig, sa puso, but are unwilling to fulfill His divine purpose. Tinatawag nila si Jesus Christ as Lord, pero ayaw nilang gawin yung will, yung purpose, yung intention ni God sa kanilang buhay. Kasi ang pinupurso niya, yung kanyang ambisyon. So, ano sabi dito sa verse na to? Luke 14:33, in the same way, those of you who do not give up everything, you cannot be my disciple. So, hindi ka pwede maging disciple ni Jesus. Bakit? Ayaw mo sundin eh. Also yung kanyang intention, yung kanyang purpose. So, some people, daming Kristiyano, they claim they believe in God, they are Christian, but are willing to surrender their own ambition. Kasi ang gusto nila, wala naman problema. Gusto mo maging teacher, maging doctor, maging engineer, o maging chef, o may-ari ng hotel. Wala problema doon. Ambition yun.
But if you do that, para makahikayat ka, o sabi nila, maka-influence ka ng tao para lumapit kay God, yun yung gamit mo. Naintindihan? Yes. That's the purpose. Kaya pag nag-apply ka at linggo ay tatapakan niya, pipiliin mo ba yung trabaho na yun? Hindi. Bakit? You will not be influencing them. You are allowing them to influence you, to control you. Money is controlling you now. Instead na yung nasa isip mo, sila yung influensya mo, ngayon ikaw na yung na-influensyahan kasi gusto mo na magkapera, huwag mong abulin ang pera. Huwag mong abulin ang pera. Turn what you have, your possession, into profit. Amen. You can turn what you have into profit. Praise God. Hindi ka lang kikita sa trabaho sa job. Yun ang dapat. Because we are producers. Anyway, someday, I'm working on that. Each one of us. Pero sabi ko, Lord, gusto ko maranasan yun. Mas maging effective. Because I can testify. So each one of us, tanda natin. Ano man yung pangarap mo sa buhay, alamin mo. Dapat malaman mo, si God naglagay sa iyo yan. Because that is the field kung saan kanya ilalagay. Pero tandaan mo, anong purpose mo? To influence them to the kingdom of God. Kaya dapat hindi ikaw yung may influensyahan. Sila ang influensyahan. So, kaya sabi niya, dito sa next, those who refuse to obey God's word. Sino ba yung hindi gumagawa ng will ni God? Yung nagpapas sila na, Lord, Lord, you are my Lord Jesus. I believe in Jesus Christ. I accept Jesus Christ as Lord and Savior. Pero hindi nila pinuporso yung intention ni God. Pangalawa, those who refuse to obey God's word. James 1:22. Ano sabi rito? Nung Sunday, binasa ko rin ito at dito rin, in-explain ko din. Pero mas klaro dito, sabi James 1:22, do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. Alam mo daw na yun yung will ni God. Alam mo na yun yung utos ni Lord. Pero hindi mo sinusunod. Ano sabi rito? You are deceiving yourself. Niluloko mo lang sarili mo. Narinig mo na nga, ito na instruction, pero hindi mo sinunod. Sino niloloko mo? Hindi ba tao? Sarili mo. Are you here? Yes. Klaro. So, walang patumpik-tumpik. Klaro sinasabi rito. Yun din yung design ni God sa'yo. So, if you only listen to God's word without obeying it, you deceive yourself. Parang may dumpong pa yan Para ka daw tumingin sa salamin, pag alis mo, nalimutan mo kung ano yung tsura mo. So, gano'n yun, narinig mo lang yung salita ng Diyos. That's why the disciples asked Jesus why he spoke to the crowds in parable. And Jesus explained to them the secret. Ano yung secret sa kaharian ng God? Those who genuinely follow Him, yun lang yung mga makakakamp ng revelation sa sikreto ni God. Ano yun? The will of the Father. Kasi hindi naman yung sikreto mystery yun. Sikreto para sa ayaw alamin. Pero dun sa mga interesado, handa niyang ipahayag. Kaya parable nga yung ginagamit niya para hindi maintindihan ng crowd. Pero yung mga susunod sa kanya at maglalaan ng panahon, maiintindihan nila kasi ibibigay niya yun. Amen. Ipapahayag niya sa kanila. Yung mga, sabi ko nga Lord, grabe, yung mga coaching na yun, I don't know if you are familiar with that. Yung mga coaching. Are you familiar with that? Yes. Hindi po basta-basta magkaroon ng coach na kilala na makipag-one-on-one ka, may bayad yun. At hindi mura. Hindi 5,000, hindi 10,000. Hindi 15,000. It's more than that. Magbabayad ka para tuturuan ka. Kaya nga sa school, di ba? Pag mag-aral ka, nagabayad ka, di ba? Pag mag-one-on-one ka, para kang tuition ng 1 semester sa maths. Sobra pa. Why? Nakakal sila ng tao because of what they have. Kapag narinig mo sila at nalaman mo,
Pero si Jesus, guys, ang hinihingi niya lang sa atin, ano yun? Oras. Your interest. Yung desire mo. Pero mas matindi pa, yung ibibigay niya na alam niya. I-reveal niya. Tindihan niyo? So Jesus Christ is willing to reveal to you yung kanyang sikreto sa karya ng Diyos to those who are willing. So do not be like the crowd. Kaya sabi doon is, yung lagi natin narinig, they are ever hearing but they never heard. They're ever seeing but they never see. Why? Because they intentionally close their eyes. Ibig sabihin, intentional nilang pinikit yung kanilang mata. Ano yun? Ibig sabihin, narinig nila, alam nila, pero hindi sila naglaan ng panahon para alamin. For example, you are here. You do the extra mile. Why? Because you are interested. And if you are interested, God will reveal it to you. At sa mga ayaw, hindi interesado, hindi yun i-reveal ni God. Because they intentionally close their eyes. It's your decision. Decision nila yun eh. Hindi mo decision. Si God handa siya, pero depende sa'yo kung available ka at hindi. You're willing to deny yourself. Today is Sunday. Kaya, Saturday pa lang, nag-prepare ka na. So, instead, if you choose to become a true disciple of Jesus, don't deceive yourself. You follow what the Bible says. So, are you among those who always hear God's word, but never come to a point na mag-respond siya o mag-decide siya? So, choose to become an influencer. Next. Choosing to become an influencer means you are willing to go and make disciples. You are willing to be an influencer for the kingdom of God. Everything you do is now intended to influence people toward the kingdom of God, not to promote yourself. Your purpose is to transform society so that it reflects the culture of heaven. So kay God, kung hindi ka interesado, He will not force you. But to those who are interested, I will give it to you. Amen. Pero, huwag kang manisi kay God. One day, pag sinabihan ka ni Lord, away from me, I'm nothing. Sino may kasalanan yon? Si God? Hindi. Ikaw. Kasi, winarningan ka. So today, is your time to decide. Amen. So gusto ko lang ulitin. Do you want to be an influencer? To do the will of the Father? So ulitin ko yung teaching ko last Sunday. Unbeliever, they are the people, they do not believe that God can help them. Di sila rin niwala na si Lord ay mag-convince. But tutulungan sila. So, naging atheist siya kasi may hinihingi siya sa Lord, hindi binigay ni God. Hinihingi niya yung, di ba yung God's not dead? Hinihingi niya na pagalingin ni Lord yung nanay niya, hindi binigay sa kanya. Kaya ayaw na niya wala na Lord. Unbeliever. Spectator, you have knowledge about God, sometimes you attend, sometimes hindi. Minsan natin ka sa church, minsan hindi. You're just spectator. So, stages lang sa atin. At least, naniwala ka. Next, hanggang dumating ka na you believe, then you attend now a church. Then you attend the small group. Meron tayong small group, di ba? Nag-online tayo. And then you apply God's laws and principles na natutunan mo, narinig mo every Sunday, the areas of your life. Pero dapat, dumating ka dito. Umangat ka dito. Disciple, follower. You faithfully go to church and attend small group and you have committed yourself to set or to serving in a ministry in the church. So you have a ministry, you have wisdom to apply God's laws and principles. Next. So ito, discipleship. Discipler, influencer. You faithfully go to church, attend a small group, and someday, mayroon ka na rin sariling dini-disciple. Grupo. Kaibigan mo, yan.
or mga kilala mo, classmate mo, kasi gusto mo rin sila na makita kung ano yung purpose ni God sa buhay nila. So that they will not be denied to enter the kingdom of heaven. Yes. So leader, you have committed yourself to ministry in the church. You are a discipler and you handle outreach ministries such as outstation work or feeding program until you become a pastor. Ibig sabihin, you excel in the field of your expertise. Remember, may galing ka. Kaya alamin mo yun. And what do you want to hear from God? Anong gusto mong marinig kay God? Away from me, I never knew you. Or, well done, good and faithful. So, dalawa yun. It's your choice today kung ano yung gusto mong marinig kay God. Next. So, in connection to that, yung ating discipleship system, may nakalagay dyan OBE. May nilagay ako sa Facebook ko na trivia, but only those who are instructor, teacher, makarelate sila doon. Pero yung tinatawag kasi na OBE is outcome-based education. Yun yung ginagamit. Ibig sabihin kaya ang daming activities na pinapagawa ang teacher. Di ba punong-puno kayo ng activities? Kasi ang tawag yan, outcome-based education. So, ang una kong ginawa, dati ko, if you remember the curriculum that I shared to you, sabi ko, Lord, ano kaya yung and God showed to me, yun yung kulang. Hindi siya outcome-based. Ibig sabihin, ano yung resulta? Okay. What's the transformation that will happen to you? Kagaya na narinig mo, only those who do the will of the Father, not everyone who calls to be Lord will enter the kingdom of heaven. Only those who do the will of the Father. Narinig mo yun, did ka lang ba? Hindi. You will decide to do the will of the Father. Kung ano mong gagawin, anong gagawin mo sa will of the Father? Alamin mo kung ano. And now, we have heard it. Paulit-ulit tayong sinabihan. Klaro na. Okay, naka-ukit na sa ating isipan yon. So, it means na-explain na rin sa atin. So, yun yun. Ayan. So, na-explain ko na kanina na ayaw nating marinig, I never knew you depart from me. Ano nga yun? You do the will of the Father in heaven. So that you will be allowed to enter to heaven. Eh sabi na, di ba good works? Sabi hindi. Resulta yan na naligtas ka at kinilala mo si Jesus Christ as your Lord. Ibig sabihin, the good works that you pursue, resulta, bunga. Bunga mo. By your fruits, you will know them. Okay. So hindi lang sa uso, ebidensya that you recognize that everything you do ay connected doon. Kasi, ang sabi dyan, yun, I am the vine, you are the branches. Apart from me, you can do nothing. Ibig sabihin, lahat na gagawin mo, lahat na i-build mo career mo, i-build mo family mo, for your own ambition, sabi ni God, walang kakuluhan yan. Walang patutunguhan. Kaya dapat connected dun sa kanyang purpose. Next. So, anong dapat mong gawin? Ito kasi, ang mandate ni God, ni Jesus Christ, ay teaching them to obey, hindi lang go and make disciple. It means, you are called not just to teach or to obey, but to obey. Yan yung mandate ni Jesus Christ. Kasi pag di ka sumunod, anong sabi sa James? Do not merely listen to the word and sow the seed yourself. Do what it says. Pero balikan natin ulit yun. Yan. And teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age. Matthew 28:20. Minsan yung tao nagsasabi siya, Lord, iniwanan mo naman ako, Lord, parang, di ba, papakiramdam ng tao, iniwanan siya ni God. Hindi. You are not obeying what God commanded, kaya pakiramdam mo, wala si God sa buhay mo.
ka lalabas sa kanyang presensya, dun sa kalooban niya, hindi, ibig sabihin, mararanasan mo yan, ibig sabihin, nasa jurisdiction ka na. Pakiramdam. So, minsan ang tao nagtatanong, pero ito yung pangako niya eh, I will never leave you nor forsake you. I will be with you till the end of the earth. Pero, ito yung context namin. Teaching them to obey. Application, OBE. O kaya sabi ko, ang trivia, ang nag-introduce ng OBE ay si Jesus Christ. Bakit? Teaching them to obey. Amen. Yes. Yes. Hallelujah. Actually, sa Matthew 28:18-20, pati globalization, nandyan, go and make disciples to all nations. Globalization, yun ang sinasabi nila. And, kaya kailangan ay huwag nating lukuhin yung ating sarili. Nandito ka ngayon, narinig mo, you have to respond. Kailangan ay gagawin ka. Now is the time to decide not tomorrow, not next week, not next month, but today. Kailangan gumawa ka ng decision ngayon. Bakit? Sabi sa Matthew 24:46, Blessed is that servant whom his master will find so doing when he comes. Ito ay doon sa parable of the talent. Parable of the faithful and faithful servant, na binigyan sila ng trabaho, yung gagawin nyo, tapos pagbalik ng master, kailangan maabutan sila ng nagtatrabaho. So ano yung mandate sa atin? Go and make disciple, di ba? So when Jesus will come, dapat maabutan niya tayo that we are pursuing His will. We are doing the mission. We are doing our assignment. We are doing our work. And what's our work? That's the vision, or that's the purpose of God. Intention ni God sa buhay natin. So paano mo magawa yun pag di mo alam? Kaya mahalaga, pinakauna na ini-introduce natin, pinapakilala natin na kailangan malaman mo kung ano yung purpose ni God sa buhay mo. And you can never fulfill that purpose without connecting to Jesus Christ, kasi siya lang yung pagbibigay sa atin. Kaya doon mo siya patanggapin kay Christ bilang Lord and Savior. Bakit? Kasi sabi sa Matthew 24:50, pag di ka niya maabutan na gumagawa when Jesus will come, Jesus is coming again. Lagi natin naririnig, malapit na magdating si Jesus Christ. So dapat anong ginagawa mo? You are pursuing His will, His intention, His purpose. Kasi sabi rito, Matthew 24:50-51, the master of that servant will come on a day when he does not expect him, and at an hour he is not aware of. 51, he will cut him into pieces and assign him a place with the hypocrites, where there will be weeping and gnashing of teeth. Impero talaga punta. So, are you building your own career, your own business for yourself, or to fulfill the purpose of God for you? That's why you are not born for yourself. You are born to fulfill the purpose. Amen. So ulitin ko ito, emphasize, ulitin ko, ulit-ulit to. Next, what do you want to hear from Jesus Christ? Away from me, I never knew you. Or, well done, good and faithful servant. Now is your turn to decide ano yung gusto mo na marinig sa kanya. Na tinatanggap ka ng God the Father. Hindi ka niya tatalikuran. Hindi ka niya, sick. Hindi ka niya itatakwil. Kundi tatanggapin ka niya ng buo. Hallelujah. Maliban dyan, bibigyan ka pa ng ano yun? Well done, good and faithful servant. Di ba yung mga nag-graduate? Ang sarap pa ka nag-graduate siguro. Summa cum laude. Diba? Nakatungtong dun sa pangalan mo. Lalagyan ka ng award o lalagyan ka ng award doon. So, how about in heaven someday? Ano yung ating gawin? Do the will of the Father. Sigurado 100% you will receive a reward. Amen. Amen. When God the Father will find us working when He comes, when Jesus Christ comes, He will find us doing the purpose, the intention of God. So you have to decide